Attorney Lorna, ano ba ang proseso? Halimbawa, eto, nalaman na yung dalawang bata, walang nanay, 3 buwan na pinatitira kung sansan. Iba pa yung nauna kay Aling Seni. So, tapos walang trabaho na permanente, so walang financial capability na yung mga anak itaguyod. So, ano ang proseso na maaaring mangyari kapag hindi pa rin siya nagbago? Ang unang step dyan, kasi hindi naman pwedeng dumiretso agad sa DSW, no? Kasi tatanungin ng DSW, nag-barangay reconciliation na ba? Kung may reklamo kayo, kunyari, kasi violation, clearly violation of the law yan eh. Meron tayong tinatawag na Republic Act 7610 para sa Special Protection of Children. Abandonment, neglect. Ang abandonment, hindi lang yung physical, emotional din. Kasi 10 years old tsaka 8 years old, grade 1 pa lang sila. Sino ang namamahala sa mga homework nila, sa mga nakikipag-dealing sa eskwelahan, no? Pwede niyong idalhin yan sa barangay. Para yung barangay, kung mag-warning, magkasulatan kayo. Tapos yung barangay, ang magrereklamo sa DSW. Kung, alam mo, pangalan mo, si Lovely, ang penalty dyan, kada bigay mo, no? Kasi each act is a violation, 10,000 pesos. At pwede ka makulong ng hanggang 6 months to 10 years, ha? Kung hindi lang yon, ang worst dyan, pwedeng kunin ang 2 anak mo kasi minors. Yung 7610 pa lang definition ng minor, 18 and below. So hanggang 18 years old, minor pa rin yan. Ngayon, sa practice ko ng law, alam mo, marami akong kliyenteng naghahanap ng anak, adoption. Kasi kailangan talaga ng pamilya ang isang anak. Meron rin mga hindi nakakaanak, nagsisave sila ng eggs nila para makaanak lang. Kanya hindi ko maintindihan, meron kang 2 anak. Babae pa naman, 10 years old at saka 8 years old, na ayaw mong alagaan. At alam mo, I'll just add this sa Ate Coring, no? I widowed in 2001. Nawalan po ako ng asawa, bata pa kayong mga anak ko. Puro lalaki yan. So ako naging nanay at tatay sa kanila. Yung situation mo, bata ka pa, pwede ka pa maghanap ng mas magaling na kasama sa buhay. Pero hindi ganyan pag naglalasing ka. At kung hindi ko maintindihan, ulirang ina, parang hindi ko nakikita sa'yo. Dati daw, dati. Miski na dati, 3 years is too long to grieve. At saka hindi ba kapag sa inuman siya parate, malamang ang makikilala niya ay gano'n na naman, lasenggo din. Lumaki na naman ang problema mo, wala rin. Addiction. Alam mo, para makakuha ka ng matino, kailangan magpakatino ka. Ganon yun. Okay. Tama ba, Dr. Love? What do you think? I think it. I think. You think? Ang mga lalaki talagang nakakabuisit kung Alam minsan, mo, no? Ate Coring, minsan kami mga lalaki ang nagiging dahilan kung bakit namin iniiwanan yung aming kinakasama o yung aming asawa. Minsan problema yung asawa rin eh. Now, Lovely. Lovely ka talaga. May kasabihan tayo, huwag ka raw hahatol, huwag kayong judgmental. Pero ngayong umaga, judgmental ako. Saan ka nakakita ng nanay na katulad mo na ang pinaprioritize pag-inom? Walang matinong nanay na katulad mo. Hindi ka matinong nanay. Tandaan mo yan, ha? Tanim mo sa isip mo, sinabi ko, wala kang kwentang ina. Kung iyan ang hamon sa'yo para lang magbago ka. Umalis ang asawa mo, yung kinakasama mo, nag-reunion uli kayo, nagbalik uli siya sa'yo. Iniwanan ka. May problema sa'yo. Kung bakit iniwanan ka, the second time around, one more time, repeat it again. May problema sa'yo. Sino namang tao ang matutuwa na ang nanay ay maghapon 13 oras na nasa labas ng bahay, ang kanyang 2 anak ipinagkatiwala sa kumare? Anong ginagawa? Naghahanap ng trabaho at pagdating ng hapon ay inom ng alak. Hello? Huwag mong sabihin sa akin di ka makarecover sa nangyari sa'yo. Ayaw mong mag-recover. Now,
Bakit mo kinuhang ninang yung si Nova? Sagot, bakit mo siya kinuhang ninang? Magkapit-bahay po kasi kami. Ha? Kapit-bahay po. Dahil kapitbahay. Ang ninang, kanina ko pa hinahanap sa Bible, ano ang role ng ninang, godmother? Bakit kinukuha nating ninang ang isang tao? Hindi kapitbahay, hindi kasi maganda, hindi mayaman, hindi employer ko siya. Kinukuha mong ninang para maging gabay ng iyong anak, spiritually, magabayan ang anak mo para makilala si Kristo at mabuhay na isang mabuting Kristiyano. Yun ang role ng ninang. Hindi yaya. Magtino ka. Baka mapukpukot ang mikropono. Ayan, ako, galit sa'yo. Nagalit na si Dr. Love. Doc Camille, anong pwedeng gawin ni Lovely para maayos na maharap ang kanyang pinagdaanan? I mean, how do you get over it? How do you decide para huwag ka na maawa sa sarili mo? Siguro, di ba, naalala niya yung grief processes na sinasabi, una ka denial, so yung pagdating ng pangatlo is acceptance. Kailangan tanggapin mo na solo parent ka na at kailangan pangalagaan yung mga anak mo. Alam nyo, ang sinasabi nga nila, ano ba talagang epekto ng alak sa utak natin? Yung cerebral cortex natin, yun yung kasi nagkokontrol ng yung bakit tayo hindi, yung kaya nating maging makapal yung mukha natin. So, pag talagang uminom tayo ng alcohol, dahil kasi yung inhibition, yun yung nawawala sa atin, ano nangyayari? Poor judgment. Ano yung poor judgment na ginagawa mo? Pinapaalagaan mo sa iba yung mga anak mo, which is poor judgment. Yun ang ginagawa mong mali. Sana maintindihan mo, nung sinabi mo 3 years ago, 5 years old, yung 8 years old mo, di ba ang sarap na kahit yung bata 5 years old, alam mo kung paano ikaw magpapaligo pa rin dyan, kukulkulin mo yung lahat ng libag niyan, lahat yung ganun. Hindi mo ginawa yun. So, paano kayo magkakaroon ng magandang bonding? Sana ang isipin mo dito sa pagkakataong ito, may panahon ka pa para ayusin mo yung sarili mo, para yung mga anak mo maging maayos din. Pangalawa, tatandaan nyo, ang alcoholism has 25 to 30% genetic predisposition. Ibig sabihin, kung nakikita sa magulang na ang mga magulang nila ay manginginom, may tendency na pag lumaki sila, sumubok ng alak, magiging manginginom din sila at baka mas magiging malala yung magiging kondisyon nila sa pag-iinom nila. So sana, gawin mo ng paraan, Lovely. Alam ko, napakahirap tigilan yung 3 times a week, pero sana umabot siya ng hindi ka naiinom dahil malaki ang epekto nito, hindi lang sa kalusugan mo, kundi sa mga anak mo rin.